Nanalo na si Madam. Nako, ang sarap sa feeling na dahil nag-share ako ng experience ko kung paano magkaroon ng bahay through pag-ibig bidding, meron ding nanalo. Hindi ko talaga ginate-keep to kasi alam ko yung feeling na nangangarap magkaroon ng sariling bahay tapos wala namang ganong kalaking pera. Or kahit may malaking pera, pwede din naman kasi bayaran nyo na lang ng cash. Pero anyway, congratulations. Isa siya sa nag-message sa akin, nag-comment na nanalo. Actually, madami na silang nanalo dahil marami din daw silang natutunan sa aking vlog. Happy naman ako for all of you. Now, nakita nyo po 'di ba, yung simula ng video na to is galing ulit tayo sa gate ng subdivision namin. Tapos, pupunta na tayo ngayon sa school kasi ihahatid ko lang tong aking anak. Makikita nyo, hindi ko ikakat yung video para makita nyo kung gaano kalayo yung school dito and ilang minuto it will take para makarating. Habang mag-share ulit ako or mag-answer ulit ako ng mga question about sa Pag-ibig for Close House. Marami naman pong school dito pero ito pong papasukan ng anak ko ay isa sa pinakamalapit. And ito lang kasi din yung tumanggap sa kanya kasi yung isa mas malapit sa bahay namin. Punong-puno na daw talaga, hindi na tinanggap yung anak ko kasi transfer lang. So buti na lang itong school na to is tinanggap yung anak ko kahit late na nag-enroll and transfer. So, sagutin na po natin yung mga naalala kong tanong sa comment section. Please lang po, uulitin ko po ha. Wag na po kayong mag-direct message sa akin kasi po hindi ko rin naman po kayo marereplyan. Mag-comment na lang po kayo para po pag sinagot ko tapos meron palang tao na same question naman kagaya sa inyo, mababasa na rin nila yung sagot. Kasi kunwari, 100 kayo na nagtanong na paano mag-bidding. Tapos, sasagutin ko yun ng 100 na reply. Di ba po nakakapagod? Kaya mas maganda sa comment section na lang, ha? Doon nare-replyan ko pa kayo. So, isang tabi na natin yung mga basic question, ha? Doon sa mga nagtatanong paano mag-bid, paano, blah, 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 gumawa ng create buyer's ID. Panoorin nyo na lang po yung previous na video ko kasi tinuro ko naman yun, ha? Ngayon yung sasagutin ko kasi yung mga other question na hindi ko nasagot sa nakaraang kong video. So, yung tanong po kasi doon, may kailangan po ba may hawak ng pera para makapag-bid? Kunwari yung starting bidding ng bahay is 1.2 million. Kailangan ba may 1.2 million na ako or more para makapag-bid? Ang sagot po doon ay hindi. Kasi po wala naman po kayong ilalabas na pera hanggat hindi po kayo nananalo. So, pwede po kayong mag-bid kahit wala pa kayong perang hawak. So, nanalo na po kayo, kailangan po babayaran nyo ng cash. Alam nyo, mas maganda pag binayaran nyo ng cash kasi mas malaki po yung discount. And makukuha nyo na rin po agad yung title. Hindi ba kagaya sa akin, wala po akong pera. So, inutang ko po siya sa Pag-ibig. Yung 1.2 million, naging 2 million plus ang kailangan kong bayaran sa loob ng 30 years. Syempre, di ba, may tubo talaga yun dahil lahat naman ng utang may tubo, di ba? Kaya po, naging 7,500 yung monthly ko dahil nga po sa tubo. Pero alam nyo bang ang mura-mura pa din nun kasi bago talaga ako kumuha ng Pag-ibig. Inaral ko talaga yan Ano ba ang dapat? Yung bago ba ang kukuhanin ko or yung bidding na lang which is lumang bahay? Ano ba yung gusto ko? Gusto ko ba ng malaki or maliit na lupa? Lahat yan kinonsider ko at inaral ko po talaga. Meron naman po talagang murang bahay, kagaya po ng sa Pasinaya, sa Pagsikat, mas mura po talaga sila kesa sa Pagsibol. Pero po kasi, ayoko po kasi talaga ng maliit na bahay at maliit na lote. Kaya po, Pagsibol talaga ang target ko. So, ayun na. Eto na muna pala. Ibababa muna yung anak ko sa video. Ayan, nahatid ko na yung anak ko. So, balik na ulit tayo sa daldalan. So, panoorin nyo na lang yung video. So, ito na yung from school. Uuwi naman na tayo. Pupunta naman tayo sa second na school pa. Mas malapit yun sa bahay. Kasi tapat lang ng subdivision namin yung roundabout nun. Tapos, diretsuhin mo lang school na yun. Okay? So, balik na tayo sa kinukwento ko. So, ito na nga. Kaya ko pinili po yung Pagsibol kasi po gusto ko po yung size ng bahay, yung size ng lote, and yung presyo ng
foreclose. Kasi po, kapag kukuha ako ng bago, mura lang din naman ang down. Alam nyo ba, 10,000 reservation lang pag kukuha kayo ng bagong bahay. Tapos po, yung reservation na yun, para na yun sa processing, sa kuryente at saka sa tubig. And then, saka lang kayo magma-monthly kapag na-turn over na sa inyo yung bahay. O, diba ang mura? Pero po, ito ang catch. Since bagong bahay sila, nasa around 12,000 to 18,000 monthly na po yun. Imagine niyo po kung gaano siya kamahal sa monthly. Hindi ko po yun kaya. So, gusto ko po yung kaya ko yung monthly, pero at the same time, yung na-feed ba or nakuha ko yung mga gusto ko, like malaking bahay, malaki ang sukat ng lote, pagsibol pa din. So, ang tanging kasagutan na lang doon ay sa Pag-ibig foreclosed house. Mas mura po kasi ngayon yung mga foreclosed na house kaysa sa bago. Pero kung hindi nyo naman problema yung pera, edi go na kayo sa bago. Di po ba? Kasi kayo yung unang titira. Tapos po, kapag tinurn over sa inyo, may mga back job yung bahay, pwede nyo pong trabaho ulit sa HOA or sa construction na naka-assign doon. Not unlike kapag po sa Pag-ibig foreclosed house, where where is po kasi yun. Kung ano yung kalagayan ng bahay, yun na yun. Kaya nga po, sinasabi ni Pag-ibig, na-visit mo na ba yung house? Bago mo i-reserve, tinatanong nila yan. Kasi wala nang atrasan once na ni-reserve mo. Kasi pag umatras ka at na-reserve mo na ng 1K, mababan ka na. So yun po ha, nasagot ko na ha. Pwede mo siyang i-cash, once na nanalo ka, pwede mo rin naman po siyang hulugan. Malinaw na tayo doon, okay? Sa mga nagtatanong naman po kung pwede ang OFW, yes, pwede po. Ang alam ko, kailangan ng special power of attorney ng representative nyo. And then, pwede po ang self-employed. Yes, marami na rin pong nanalo ng self-employed sila. Nakakuha din po sila. Hindi ko nga lang alam paano ang process ng requirements sa self-employed kasi nga, employed po ako nung nag-apply ako. So, ang kailangan kasi talaga is yung proof of income. Magkano po yung HOA na binabayaran dito po sa amin is 300 monthly. And then nagtatanong po kung may kuryente and tubig na po. Yes, lahat naman po ng mga foreclosed na bahay, talagang may linya ng kuryente at tubig na po yan. Ang pag-uusapan na lang po is, andun pa ba? Hindi pa ba napuputol? Kasi po itong bahay na nakuha namin, yes, existing pa po yung tubig, but the kuryente, natanggal po yung kontador dahil hindi nabayaran yung mga bills. So, as is lang talaga siya, yun talaga yung swerte ka kapag kagaya nung ka-work ko, nakakuha din po dito sa same subdivision na nakuhaan ko, is kuryente, tubig, good na good, walang problema, hindi makalat, as in, ang ganda. Parang hindi pa siguro natitirhan yun. Swerte siya sa nakuha niya. Tapos, ang mura lang ng monthly niya, parang 6,000 something lang. So, depende din po talaga yan. Kasi mas malaki yung cut ng lote ko kaysa sa kanya. Kaya mas mahal po yung sa akin. So, ito na sa video na to, sakto. Nandito na tayo sa tapat ng subdivision namin. Ito yung second gate. Yun po yung second gate ng subdivision namin. And then, this is the roundabout. Ikutin lang natin yan para punta tayo doon sa school. Ayan, diretsuhin nyo lang yan. Yun yung school na mas malapit. Diyan ko sana gusto mag-aral yung anak ko. Ang problema kasi hindi na tinanggap dahil puno na and also transferee. Mas nila, pina-prioritize yung hindi transferee. So, nagtatanong naman po pala kung pwedeng magbid kung wala namang buyer's ID. Pwede po kayong mag-window shopping. Tingin-tingin po kayo ng bahay. Ayan, pwede po yan. Pero once na magsasubmit na kayo ng bidding, hindi na pwede kasi hahanapan kayo ng buyer's ID. Kaya kailangan meron tayong buyer's ID para makapag-bid tayo. So, nagtatanong naman, magkano ba yung salary range para makapasok dyan? Depende din po. Kasi yung bahay, kunwari ng Pasinaya, alam nyo, may nakita ako na bidding doon. 10,000 lang yung salary range na hinahanap. Pasok ka na, pwede ka nang makapag-bid. Ayan, depende po yan sa amount ng bahay, sa sukat ng bahay, etc. Yung sa akin po, ang salary range po kasi na hinahanap, ngayon is 30,000 po kasi para pasok ka. So, depende din po talaga yan sa price ng bahay. Makikita nyo naman po lahat ng information sa bahay. Kasi po, nakalagay po doon kung kailan siya binisit ng Pag-ibig, yung ocular visit nila. Kaya, na-declare nilang occupied or non-occupied.
Tapos, nakalagay din po doon kung magkano yung salary range. Pero kung hindi abot yung salary range nyo, huwag kayong mag-alala. Kasi po, pwede kayong magkuha ng co-borrower. Iko-combine po yung salary ninyo. So, pasok pa din kayo, 'di ba? Kaya, huwag kayong mag-alala. Marami talagang paraan na magkaroon ng sariling bahay dito sa Pag-ibig Foreclosed House. Kahit wala naman tayong maraming pera. Sa mga nagsasabi na nagsasayang lang ako ng pera, mas maiging mag-ipon na lang. Naku, napaka-imposible po yun. Kasi kung hindi po ako kukuha neto at magre-rent lang ako, imbis na yung nire-rent ko na 8,000 monthly sa bahay, mas maigi pang dito na lang sa Pag-ibig Foreclosed House. At least, pag na-fully paid ko na sa akin na mismo yung bahay. Depende po talaga yan sa kalagayan nyo. Kung marami naman kayong pera, go. Magpagawa kayo ng sarili nyong bahay. Pero sa kalagayan ko, and sa kagaya ko na imposible po yung sinasabi nyo na mag-ipon, magpagawa ng sariling bahay. Naku, matanda na lang ako, hindi pa ako makakaipon. Forever na lang ako magre-rent? Ayoko kaya ang hirap kaya nang nagre-rent, ang hirap nang hindi mo sariling bahay, hindi mo pwedeng pakialaman. Ni ultimo pagkabit ng kortina, bawal kasi bawal mo yung butasan yung pader. Yung mga ganun ba? Kaya dapat, mas maigi na talaga yung sariling bahay. Kahit na hindi ganun kagandahan, ayos na dahil sarili mo. Peaceful ba? Dahil sarili mo. Pag nagkapera ka naman, pwede mo namang ipagawa. And also, pag nagkapera ng malaki, pwedeng bumili ng lote, tas magpatayo ng pangarap na bahay. Pero pansamantagal, ito muna. Ito lang nakayanan namin. So, ito na lang yung kailangan namin pagyamanin. Kaya kung kayo, kagaya ko rin na nangarap, talagang nag-crave, talagang focus ako sa goal ko. Sabi ko, kailangan before ako mag-36 or 37, dapat may bahay na ako. Kailangan bago matapos yung 2026, may kailangan, nabubulol na ako. Kailangan may sarili na akong bahay. O nga pala, ayan. Napansin nyo, 2 minutes lang from the school, doon sa bagong school, to here, sa subdivision namin. So, malapit lang talaga siya. Sa school naman ng anak ko, 3 to 4 minutes, kasi nga traffic dun eh. Tapos, dito naman sa pinakamalapit, 2 to 3 minutes din, ayan. Tapos, andito na sa bahay, diba? Lapit lang ng school. Tapos, marami pa palang mga malls dito na malapit lang din, parang 5 to 10 minutes na biyahe lang. Sa susunod, yun naman pupuntahan natin.